Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Aurea o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon ng may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, ang titik na ginto at ang liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel sa tugon ni Maria. Naririnig natin ngayon ang ikatlo at huling pagpapahayag ng Anghel tungkol sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, atin aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran mula sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasubok ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balita hatid ng anghel, at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Kristo, kasabay ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangakong binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, siyang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo po. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit
upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pupuri sa iyo, Panginoon. Noong ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugod ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayoy ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bigsupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang binasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay ang Annunciation, mahalaga sa ating paghahanda bago ang Kapaskuhan. Alam niyo po, sa buong Adbyento, 3 beses natin inuulit basahin ang ating Ebanghelyong ito. Sa Feast ng Immaculate Conception, the 5th day, ngayong araw ng Simbang Gabi, at sa Linggo, sa 4th Sunday of Advent. All of these days are dedicated to our Mother. The Annunciation is a key event in the history of our salvation dahil nakatagpo ang Diyos at ang tao, nabuo ang pangako ng Diyos. Dito nagsimula ang buhay ni Jesus sa sinapupunan ni Maria. Dito ang magandang balita ay dumating na. The Annunciation, yung fiat ni Maria, ang pagsagot ni Maria na maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita,
is the Incarnation. The Incarnation allows us to become children of God. It is to share in the divine life, in the very life of God. Sa Ebanghelyo po ay narinig natin ang Anghel Gabriel na bumati kay Maria. Hail, full of grace, the Lord is with you. Ngunit ano ba ang full of grace? Ang maging puspos ng biyaya. Karaniwan po ay inuugnay nating ang fullness of grace sa kasaganaan, plenitude. More often, ang mundo natin kung saan tayo nabubuhay will always equate the fullness of grace with wealth, material possessions, and promising careers. Pero sa Ebanghelyo, si Maria ay isang simpleng babae at hindi isang importanteng tao sa lipunan. Siya ay isang aba. So what does it mean to be full of grace? The Annunciation already gives us a hint that Jesus' presence in our hearts makes the fullness of grace. Si Maria ay napuspos ng biyaya dahil kay Jesus. Ang presensya ni Jesus sa ating puso ay siyang magpupuspos sa atin. Ito ay nagsimula sa pagdating ng Emmanuel, a God with us, ang Diyos na namuhay sa atin. Minsan po sinabi ni San Agustin, ano pa kayang dakilang biyaya ang dumating sa atin mula sa Diyos, na ang kanyang isang anak ay ginawa siyang anak ng tao at ginawa naman tayong mga anak ng tao bilang anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay iniimbitahan na mapuspos sa biyaya, to be full of grace. Bagamat labis-labis ang kabutihan ng Diyos sa atin, madalas pa rin nating tinatalikuran ang pagmamahal ng Diyos. Ang pamumuhay sa kasalanan, kung naniniwala pa tayo na ang kasalanan ang siyang nagpapawalay sa atin sa Diyos, ay hindi kabuuan ng puspos ng biyaya. Alam niyo po, ganito yung aking naranasan. Sa loob ng maraming taon, pinasyahan ko ang aking sarili sa maraming makasalanang pamamaraan. Many times in my past life, kahit ngayon, I led a double life. Ako po ay nagtrabaho sa isang kumpanya, mahigit 15 taon. Yung sweldo ko po ay sapat na para bumuo ng isang pamilya. Pero maraming bisyo, bihirang sumimba, nagsisimba ako pag hinahatid ko lang yung nanay ko. Mahigit 10 taon na walang kumpisal. I was good from the outside, but I was decaying inside dahil sa maraming kasalanan. Masaya, pero puno ba ng grasya? Kahit ngayon po ako ay pari, can I really admit to myself, am I full of grace? Are there things that I still hide in my closet? Tignan po natin ang ating mga puso. Ano pa ba ang pwede nating walisin, linisin, upang tayo ay tunay na mapuno ng grasya? Tayo po ay hindi lamang tinatawag upang maging masaya, kundi maging puspos ng biyaya. At isa sa mga paraang para mangyari ito ay pakinggan natin ang tawag ng Adbyento. Ang tawag sa pagbabalik loob at mamuhay ng nararapat, puspos ng pag-ibig sa Diyos. Ang tumugon sa tawag para patibayin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa sakramento ng pakikipagkasundo, at maging saksi bilang tagasunod ni Jesus na nawa ang ating buhay ay dapat pamarisan ng iba sa ating pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Posible sa ating buhay ang makamtam natin ang puspos na biyaya. Sinabi ng anghel kay Maria, huwag
matakot dahil kasama niya ang Panginoon. Ganon din po tayo kung paanong si Maria ay bukas sa salita ng Diyos, tayo na mga mananampalataya ay tinatawag na maging receptive sa presensya ni Kristo sa ating buhay upang palagiang sabihin ang oo sa kalooban ng Diyos. Hingin natin kay Maria na ating ina na tumibay ang ating pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Palaging sabihin, mangyari nawa sa akin ang sinasabi mo. Sa ganitong paraan, ang pag-ibig ng Diyos ay maaaring patuloy na magkatawang tao sa ating buhay upang ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na madama ng ating mga mahal sa buhay at ng ating pamayanan, bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Tayo'y dumalangin, O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikiniig ng iyong anak upang ang aming pagpapatutuo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Gawin mong mga kasangkapan, kami mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain, makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdad ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurnaya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming amang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa kasama ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang nagpagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang pamilya ng Diyos. Tinatawag natin ang Diyos bilang ating Ama sa turo na rin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Na may kalak sa ating puso at ngiti sa ating mga labi, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na pagpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po tayo magtapos sa ating banal na pagdiriwang, ay pasalamatan po natin ang mga gumanap sa banal na misa, ang mga altar servers, readers, commentators, ating greeters and mass collectors, at sa ating choir ngayong umaga, at sa inyong lahat na dumalo sa ating Misa de Gallo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumupuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay ng buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Praise the Lord.